All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus, Lord. Palapagan natin ang gawin ng Diyos ng Panginoon. Mayang gabi sa itong gawin ng Diyos, o mayang gabi sa kagustuhan natin. Salamat sa gawin ng Diyos na itagaan sa tag-laing ngayon na madaling mga simba pag-imahan ito. Salamat kaniya. At ang sentro atong mga nagkasangkaan sa pagdaing pag-simba pag-imahan. Salamat sa gawin ng Diyos. Sa pagsugod, mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daligo ng mga muna mo siyang pala. Tagiyas nga nabi, God's lang, kasyutan. Diyos, mga Abraham, Diyos na Isaac, Jacob, Diyos na Prophet, Diyos na Israel. Diyos na sanggan sa aming church, hallelujah. May gabi, aming pinamamahal na mga sponsor. Salamat ang Diyos sa language na kami magadayin mga sipag ng imayan. Salamat kanimo. Diyos na kami tago sa Diyos, sinawag nga ikaw sa taliwala. Pangalahan mo po kami Diyos, hallelujah. Pagani kami Diyos, o bubay kayo ng pasensya. Ikan sa pagsugod, sa joyful song, solemn song, sa Bible study ng Brothers Maboli, sa mamimibers ng mga kanangkaan hangtod sa sa closing prayer o Diyos. Pagkatalo Diyos, mag-open ka na mo, ilig kami sa mga taong na Espiritu God. O gumanahan po kami o Diyos, kaya wala kami may mo kung wala ikaw. Hallelujah. O isentro lang mo nagkasangkaan sa mga pagdaing, pagsimba, pagkimayan, pagpasalamat kayo. Itananggan ang kiapon ni sarili sa mata, lamang dawat sa gawanan pa ng Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, and amen. Praise the Lord. Atong natin na David namin siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, nagabi sa tanan, atong dayon atong buhi o galayo ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship that one accord, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God, glory hallelujah to our God. Every praise to our God. Every praise to our God.
of your majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How bright is our God, sing with me, how bright is our God, and all will see how bright is our God. Age to age stand, and time is stand. Beginning and the end, beginning and the end. Father's here, the Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How bright is our God, sing with me, how bright is our God, and all will see how sing with me, how bright is our God, and all will see how bright is our God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here. You live to die.
hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, pagkat alam ko nariyan ka. Lagi kong kasama, ikaw ang
Kaysa mo sa atin sa gabi nito. Amen? Amen. Love Lord. Lord. Kaya pala natin ang meditation. Salamat sa ating dakilang Diyos sa pagbuhos ng pasensya. Salamat sa pagbabay sa mga pagpupuri, pagdakila, pagpagala sa ating dakilang Diyos. Kung dalaga po tayo ngayon sa ating Bible study, pag-aaral sa mga salita ng ating dakilang Diyos. I-revisit po natin ang Luke chapter 16, verse 19 to 31. Pero hatiin po natin ito mga mahal bukas ang kalahati nito. Hanggang ano lang po tayo? Hanggang 25. Luke 16, verse 19 to 31. So, ito po lagi na nating pinapangaral at ito po hindi ko alam kung ito'y nasa sa ibang book, pero nakikita ko siya, wala naman, no? Wala naman sa ibang book, parang siningit dito, no? Sa book of Luke. Although nakasulat siya sa sinasabi natin heresy dahil hindi naman personal knowledge, pero nasa atin na kung paniwalaan natin, no? Kasi wala namang mga pagmigpit sa atin na hindi tayo maniwala o paniwalaan natin. Tayo naman talaga ang mag-final decision, no? Kung ating paniwalaan. Pero bakit hindi natin ito paniwalaan kung ito naman ay nakakabuti sa atin? Pagbigay ng nagpagpatatag sa ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. So ito ay tungkol sa mayaman at si Lazaro. So ang mayaman dito ay ang mga salita. So si Lazaro naman ay Gentile. Kaya pagdating sa bandang huli, pinapatunayan na ang mayaman na ito ay isang Israelita. So, naglalarawan ito ng langit, no? Naglalarawan ito ng langit. At naglalarawan din ito ng impyerno. So, nilarawan nito ang patutunguhan ng tao pagkatapos na siya ay lilisan na sa mundong ito. So, yan, ito yung paglalarawan. No? At kung paniniwalaan natin ito, para sa akin, naniniwala ko nito na kung ikaw ay hindi naman talaga karapat-dapat doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, punta ka talaga ng impyerno. So, naglarawan kasi ito ng patutunguhan ng isang tao. So, bisa natin, 19, no? Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing
puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Ito ba ay literal na bahay? Hindi. Kasi wala ka na, kahit na noon pa man, hindi talaga pwedeng ganyan. No? Na ilalagay dyan sa pinto mo o sa bakuran mo yung, di ba? Hindi pwede yan. So, ibig sabihin nito ay naglarawan ito ng sinagogue na kung saan, di ba, ang katotohanan ay kapag may mga nanghihingi, doon naman yan sa simbahan. Yan. So, bakuran ng simbahan ito. No, hindi ng kasi ang mga salita, no, mayroong di ba, pupunta ng sinaguga, sasamba, then mabuti yung kanilang kalagayan, no? At tinuturing nila sa sarili nila na malinis, no? Kaysa mga Gentiles na tinuturing nila marumi. Yan po mga minamahal. So, hindi talaga ito bakuran ng isang bahay kasi bawal naman maglagay ng ganyan o makiligimos dyan kahit saan pa. Hindi naman pwede. Pero sa simbahan, pwede. So yan. Verse 21, gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. So ito yung mga aral, no? Pagkain espiritual ang sinasabi dito, no? So pumupunta siya doon sa simbahan, no? At gusto niya magkaroon ng kahit kaunting kaalaman, no? Kaya yan. Yun yung ibig sabihin dito. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tirang nahuhulog galing sa misa ng mayaman. So, kapag pumunta ka ng simbahan nasa labas, di ba, mapakilig ka rin eh. Hindi man lahat, pero at least, mayroong mga kaunti, no, na makukuha mo na aral. Yan po yung pagkain. Espiritu na pagkain po ito. Hindi po ito material. So, verse 22, namatay ang pulubi at dinalas ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lamig ang pakiramdam ko." So ito, naglalarawan talaga na kung ikaw ay mapunta ng dagat-dagatang apoy, napakahirap talaga doon.
At ikaw ay hindi mamamatay. No? Kasi dito, nagbabawal ito, no? Na nasa impyerno siya. No? So nakakatakot po mga minamahal. Kung paniniwalaan natin ito, at depende na sa inyo kung kayo naniniwala hindi. Pero, nakakatulong sa ating paglilingkod ito dahil magkakaroon tayo ng takot. Dahil sa takot na yan, magiging matuwid yung buhay natin. Itutuwid natin. No? Itutuwid natin at lalapit tayo sa ating dakilang Diyos. No? So, napakalaking tulong ito, no? Kapag ito ay iyong maintindihan. No? Basahin mo at intindihin mo, napakalaking tulong ito. Kasi babala ito na kapag ikaw ay hindi gumagawa ng mabuti, no? Sa iyong buhay ka pa, pero puro katarantaduhan ang ginagawa mo. No? So, dapat matakot ka dito kapag mabasa mo ito. Kasi nag-aantay na sa'yo ang dagat-dagatang ako kapag hindi ka magbago, hindi ka magsisisi, hindi ka mag-repent. No? So, ang hawak naman talaga ng susi ay ikaw. Hindi naman talaga si New Pedro kung sinasabi nila. Sino kaya Pedro na yan? No? Si Pedro daw ang naghawak ng susi sa langit. Hindi, tayo po ang may hawak sa susi sa langit. Kasi kahatulan tayo ayon sa ating gawa. No? So, yung kahatulan na yan, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, yun yung susi. Ano bang susi sa papunta sa langit? Paggawa ng mabuti, ang pagsunod na sa kalooban natin dakilang Diyos. Kapag nandiyan sa iyo yan, no? Yun yung susi. Yan po mga hindi po sa apostoles na kawawa naman, no? Ay ang langit po kapangyarihan yan Kailangan ko ba ng guardian sa pintuan? Wala na. Dito nga sa atin sa sanlibutan, hindi naman tayo, hindi naman makapangyarihan, no? Ang kapangyarihan dito ay kapag nasa gobyerno ka, taas posisyon mo, marami kang pera, hindi naman kapag kapangyarihan ng tulad na kapangyarihan na hindi sa pera. Talagang kapangyarihan na nagdudulot ng kakaiba. No? Yan po marami naman. So, ipapasawsaw yung daliri ni Lazarus kasi ayon sa kanya, no? Basahin nga natin. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin, utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Kita niyo? Nakakatakot po mga naman. No? So nakakatakot po. Kaya kapag hindi mo sundin ang kalooban ng dakilang Diyos, namumuro ka na dito, no? Sa dagat-dagatan ng apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaliw siya rito at
ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Nakakita mo. So, hindi totoo yung mga sinasabi nilang nakapunta sila ng ganito, nakapunta sila ng impyerno, nakapunta sila ng langit. Guni-guni lang po yan, no? Guni-guni. Kasi hindi pwede na galing ka sa langit, pupunta ka ng impyerno. Pero kapag sabihin mong kung nakapunta ka ng langit, posible ka, ano? Nila ka ng Diyos doon. Pero pag sabihin mong pumunta ka, di ba? Mayroong mga testimony, mga kahangalan na gawa-gawa ng kanilang mga ministro, mga pastor, no? Nakapunta daw ng impyerno, nakapunta ng langit, no? Mali na yun. Kasi either side, kung saan ka magmumula sa impyerno, o sa langit ka magmumula, pupunta ng impyerno, hindi pwede dahil may malawak na bangin. Bakit na nakakita yung mayaman, nakakita kay Father Abraham doon, malayo pala, may bangin pala. Dahil kapag spiritual ka na, may kapangyarihan ka na, no? Meron ka ng mga mata ni ang kilita. Diba? So yan po mga minamahal, no? So nagdularo ako nito ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang Israelita, no? Yan po mga minamahal, no? So kung sakaling i-literal mo ito na ito nga ay mayaman na masama, lagyan mo ng masama. Kasi hindi naman porket mayaman kapag hindi naman ang babasyan ay kayamanan para mapunta ka ng impyerno eh. No? Hindi ang kayamanan, kundi ang iyong mga gawa. No? Kaya, kapag iliteral ninyo, dadagdagan ninyo. No? Diba? Huwag yung sasabihin lang na mayaman, masamang mayaman. Kasi hindi naman kapag mayaman ka, punta ka ng impyerno. Si Father Abraham, i-describe dito na napakayaman niya. Si King David, i-describe na napakayaman niya. Diba? Si Moses mayaman. Yung mga ginamit ng Diyos, mga mayayaman sila. Kahit nga si Jeremiah, di ba? Si Jeremiah, kahit nakakulong, bumili ng lupa hindi mayaman yan, hindi makakabili yan. Wala nang trabaho nakulong na Di ba? So, hindi yung kayamanan na dato sa material ang ibig sabihin dito. Yan kasi ang pinapangaral ng lahat Yung maling aral na ito daw ay dato, hindi naman papasok dito kapag mayroon kang tamang understanding, hindi papasok dito yan. No? Kasi pag sinabi mong dato, hindi naman ang pera, ang pagkadato mo ang basihan sa pagpunta mo sa impyerno, kundi ang iyong mga maling gawa, iyong mga kasalanan. So kaya kapag ilitiro natin ito, dapat nakalagay masamang dato. Yan po mga minamahal. So hindi pwedeng dato lang. Bakit dato lang dito? Kasi nagre-represent ito ng mga Israelita. Hindi yung dato na sinasabi ng mga ngaral ng Christianity na hindi nila naiintindihan yung mga pinapangaral nila.
Wala silang wisdom galing sa Diyos. No? So, dapat talagyan ng masamang dato. Kasi kapag dato ka, hindi ka naman automatic na mapunta ng impyerno. Kasi nga, in-example ko yung mga ginamit ng Diyos, mga mayayaman. No? Ang Bible sabi, hindi naman ako eh. No? So, ibig sabihin, si Father Abraham napakayaman niya, nakalagay dito sa Bible, napakayaman ni Father Abraham. Bakit nasa langit siya? Di ba? Kaya hindi ito literal. Ito spiritual na aral. So, kung literal nito, lalagyan mo ng masamang dato. Hindi lang sabihin mo dato. No? Kasi hindi porque dato ka, ma-impyerno ka. No? Kasi kung yan ang pag-iisip mo, si Father Abraham bakit nasa langit? Napakadato napakamayaman ni Father Abraham dito nakasabi dito sa Bible. No? Yan po mga mayaman. No? So, tandaan po natin, no? Na huwag tayong ayon sa kanilang interpretasyon nito na taliwas sa wisdom ng Diyos. Kasi ang wisdom ng Diyos para sa atin ay kapag ikaw ay dato na mabuti, naglilingkod sa atin at kila Diyos, isang hakbang lang langit na para sa iyo. Di tulad sa mga mahihirap, puno ng bisyo, puno ng kalukuhan, di ba? Tapos nag-claim na sa kanila ang langit. Hindi naman sila na-intindihan yung sinasabi ng mga Christians. Poor in spirit yun, yung sinabi ni Jesus na sila ang maka-inherit sa kinaharian sa Diyos. Poor in spirit, hindi yung mga poor in spiritual, poor in everything. Wala kwarta, hindi na. So, tandaan po natin ito dahil maliligaw tayo, kapag hindi natin maintindihan, maliligaw tayo at nalidisip na tayo, yan na yung gamitin ni Satanas, ang kanyang kampuan, upang suluin ka. So, intindihin natin ng maayos. So, yan po mga minamahal. Hindi ibig sabihin dapat ka hindi ka kasunod sa langit. Kaya, lagyan natin ng masamang dato kung gawin natin material ang pagka-intindi nito. So, sabi ni Father Abraham, pero sumagot si Abraham, anak, pagkita niyo napakalayo. Pero nakasagot pa rin. Ibig sabihin, naiintindihan ng isang salita na nandun sa nagdagdagan apoy. Kahit malayo. Yan po mga minamahal. Kasi meron naman kapangyarihan. Binago na yung katawan mo. Kahit na punta ka ng impyerno, babaguhin yan. Yung iyong spiritual. So yan po mga minamahal. Sabi ni Abraham, pero sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo noong nabubuhay ka pa, sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Anong hirap na ito? Hirap na ito na di makakain? Anong pagkain?
spiritual ito. So, hirap na hirap, kaya nga yung starting dinadala siya sa bakuran para mamaya umumpo. No? So yan, ibig sabihin, wala nagkakalinga dahil hindi ko siya Israelita siya ay Gentiles. No? So, yung Israelita dito, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya napunta sa doon. Kaya sinasabi ni Father Abraham na, noon, mabuti ang kalagayan mo. No, sila sa roon naghihirap. Ganun lang talaga pagka hindi ka umaayon sa kalooban ng kilat-kilat Diyos. So, sabi dito, ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang naghihirap o nahihirapan. So, di ba? So, pagka ang description dito, sakto yun, di ba? Ang description dito, sakto yun, na kung mato ka sa langit, mato ka sa impyerno, kahirapan dito. Maghihirap ka dito. So, asa ka, mamili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na kapag dumating ng panahon na tayo ay kahabagan at kawaan na natin nagtilang Diyos at dadalhin na tayo sa langit. Di ba? So, mamili ka kung saan ka. Yan po mga gusto mo maghihirap doon sa impyerno? Sinasabi nito, nahihirapan. Kaya, ito, napakasimple lang ito, pero napakalaking halaga ito sa ating pananampalataya. Kasi, nakikita natin, kung hindi tayo gumagawa ng mabuti, nakikita natin ating sarili inaagi sa pangalan ng mga Jesus tungkol sa Lazarus and the rich man, no? Sila ito ng Lazaro, di ba? So, nasa siya sa maayong kahinta. So, pinaalam, napaka-simple lang, no? So, spiritual ang motive pasabot, dili material. Ito rin, ibalayan o ma. O awitan nato ang gawin ng Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name.
There's no one There's no Wait, please God. Pagpunta. Dali ko nagagawa ng mga Diyos ng bulang ng Diyos, maybe was lang sa iyo. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming church, may gabi, ang pinakamamahal na mas Diyos. Salamat sa Diyos sa mga pulong ang mga matulaan, malibay ang kawang, may sok sa mga kasi, ako kayo magamit sa mga pagkinabi o yung sa mga o magpadasi, magpabalik o magpatugaw sa pagsalita kayo. Matulog ka lang sa pag-iubang kayo ng pusos namin. Tugtog sa kami sa pag-iubang pagkasigay, pag-isbituay, tibong pamilya, tibong pusos, sa mga tao sa pag-iubang kayo tayo kabasan. Kapilay ko magbagal sa mga panigbahon, ang tulog mo, Diyos, at lang magpahulay, dahil nga, huwag pag-iubang sa ating magpahulay ka, Diyos, magbagal ka lang. O upin kami, proteksyonin kami. Ikaw magpaano, padayan magpapaano sa sakit kultiyan, subat sa mga problema, progress na sa mga sakit kultiyan, magkagos sa pinamanon, matubag sa mga pag-apo. Hallelujah. Pangunahan kami naman na ito, kayo lang kami may makuha na ito. Tanagad, mag-iapo gisari, muslamatan, lamang malawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the heads of honor, thanksgiving, my power, my glory, belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Pagdating tayo sa ating pagbibigay ng memory verse. Atong tawagan si Beloved Sir, siya ang unang magbigay ng memory verse ko. Matthew chapter 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. All your ways acknowledge Him, and He will make the path straight. Proverbs 16, verse 5. There appears to be a way leads through. You're right, in the end it's there. Hebrews chapter 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content of what you have. For God has said, I will never leave you, I will never forsake you. Amen. God is my shepherd, I shall not want. Psalm 23:1. Salamat sa pagkakas ng Diyos, salamat sa kadaugan sa panibawang, salamat sa pagbuban sa pagkakas ng Diyos, pagbubos ng mga pasensya, salamat sa kayo sa ipuntian, na ang pagkakas ng Diyos, padayang mag-hatid nini, sa matagputos ng kinabuhi, o yapang uban tas ng Diyos sa pagkabi, ang tulugma sa itong
panibahon, sa mag-ubat ka na ito, mag-amping proteksyon. O magandasig, magalit ko sa itong pagtupag sa alitin kami. Magbayad lang ang bilis, mag-ayos sa kapitian sa mga problema, mag-bless mo sa kapitian. O matubag sa itong mga pag-aampo, o matagpos sa itong mga pinaglaman. O ganun itong tagaan, o maayong panglabas, o tagaan patagtaas to Christ ng tinabi, o pasalawan sa itong mga kalabasa. Amen? O kahibalo, kanunay, di magkalimot sa adlaw nga pag-sakripisyo, o ang pag-tay, pag-simpa, pag-himaya, pagpasalamat, buntag gabi, in between, sa oras sa Africa, you have to do the worship every day. Kailangan nga ito ginagawa ng pag-worship, pag-day, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. So, hindi natin nakalimutan. So, ating hatag ni David, angel siya mag-lead sa closing prayer. Si David namin na I praise the Lord, and His praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to the Lord Jesus. So I praise God. Ang malangitan, Diyos ni Brother Abraham, Diyos ni David Jacob, Diyos sa mga apostoles, sa mga propeta, salamat galing kagabihin, Lord Jesus, ikaw nagubad ka namin, Lord, sa among pagsimba kanino, God. Salamat, Lord, sa imong mga langitan na labiton. Salamat sa mga pulong, ang mga kalimugan, natulad kini, pagkisok sa masikasin, ng gabay sa kinapahimugan. Kung pinagisim ka man ang gawin, Lord, sa way, kilapad mo po sa kaaway, kasaw in Jesus' name. Busi po nila ng kaso, hypertension, cystitis, liver stone, kidney stones, kasaw, and be healed in Jesus' name. Lord, kung koma, katalapis, katalitium, sakit sa buko-buko, mga pamawag, panuhot, mga anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, sakit sa patay, sakit sa dugo, sakit sa palit, sakit sa kabubugan, ang barang pagkatan, kasaw, and be healed in Jesus' name. Luas almoranas, diabetes, gingivitis, kasal and be healed in Jesus' name. Ang sakit ng balatian, bigat sa ulo, hanggang sa lapalampang, mga skin allergies, sakit sa ngipon, sakit sa luas, sakit sa butoy, mga ugatan, kasal and be healed in Jesus' name. Ang sakit ng balatian, sa ulo, hanggang sa lapalampang, kasal and be healed in Jesus' name. Sila siya sa kadalanan, pero at ang kasakitan, kapamakan, himala sa negosyo, trabaho, pag-eskwela, pag-review, sa pag-trading, himala sa realty, kasal in Jesus' name. Kasakit ka buod, pagsinagtanay, mong pag-gubol, pag-bingil-bingil, mong pang-retamiktasyon, kasal in Jesus' name. Ilungso ng kadalaman, kalautan, kasakitan, kapamakan, coronavirus, mga bacteria, parasites, kasal in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life. Our dearest Lord Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. For His praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. sometimes and shout, hallelujah, hallelujah, hallelujah.